Good morning. Kain tayo habang naghihintay ng chat ng doktor kung matuloy na ang aking fifth chemo ngayon. Di ko pa nakita yung aking resulta ng tawag dito. Resulta ng laboratory kasi sinabi sa akin ng doktor wag ko nang pick upin at siya nang sisilip at siya na ang mag-send doon sa specialist kung kaya na. Kaya sabi ko, Dok, pag hindi pag-alanganin, pag mababa pa rin yung white blood ko, pag natin ituloy kasi ako yung mahihirapan. Pugo. Yan. Pugo na naman ang ulam ko. Yun na naman ang inano ko na paano sa cholesterol. Red rice. Kain tayo. At saka na-miss ko ang coffee barako. Ano na ito, lalamig na naman ito ngayon pag aakyat ko lang. Sabi ko sa'yo, mainit ito kanina eh. Umakyat lang ako eh. Ayan. Ngayon, parang masarap magkamay kapag kasi. Yung yung pugo ko, hindi ko makain na yung anuhin mo lang, kainin mo lang siya na pugo alone. Kaya slice ako ng ang tawag nito, kamatis. Tapos bibiyakin ko to dito para yung kanyang mahalo na sa ng katas ng kamatis. At saka inanuhan ko ng konting asin. Ayan. Baka naman tatalon. Ayan. Hindi ba masarap naman ang pugo? Kaso lang kung kainin mo siya ng parang itlog lang din. Parang buk. Hindi ko kain nga talaga yung walang mga kaya kailangan may kamatis. At ang katas ng kamatis, yan ang yung tutulong na medyo mabawasan yung kanyang sa pagkaitlog. Kahit sabihin mong pugo yan, itlog pa rin yan. Lagyan natin ng katas para pinaka-sauce niya. Hindi ako sa baba, nabigyan ako kakain. Kaso lang, naalaala ko, hindi pa ako nakapagpaaraw. Tapos, hindi pa ako nakapaglakad-lakad na eh. Nauna yung kain, nagutom kasi ako. Maganda na ang araw. Kaya lang, hindi pa ako tinamad akong bumangon. Tinamad akong bumangon ng maaga. Nakabangon na ako mga alas 5. Umiga ako ulit. Masarap naman ang itlog pugo. Huwag lang akong pakainin na itlog lang talaga. Iulam mo na, at saka lagyan niya ng katulad dito mga ng kamatis, tapos sprinkle mo ng asin. Ayan, may ulam ka na. Mayroon doon adobong manok. Sarap. Lalo na kung crunchy yung kamatis, ang sarap. Wala lang akong kamatis dito sa taas. Sabi ng pamangkin ko, yung katas yung mga buto ng kamatis, rin, saboy. Hindi rin nagawa pa.
Parang napadami yata itong ating kanin. Pero alam mo, may kaibahan talaga kapag red rice ang kinakain mo. Kasi, kapag yung white rice, kahit ang dami ko nang nakain, parang feeling ko, ang gaang-gaang pa rin ang tiyan ko. Pero kapag red rice, kahit kapiraso lang ito, baka nga hindi ko ito na maubos kukunti lang. Pero pakiramdam ko, busog na ako. Enough na. Yun ang kaibahan sa red at saka white rice. Madali, parang ano lang din. Yung mais, yung sinasaing na mais, giniling na mais. Basta yung mais na sa Cebu. Maano yan sa Cebu. Pag napunta ka sa Cebu, mga restaurant doon, karamihan, yung mga native talagang mga rice talaga nga, corn, mais talaga na bigas. Kaya tinatanong ka doon kung halimbawa may mga restaurant na pagkakain ka, ang kanin tinatanong ka, mais o yung rice. Mabigat din ang mais. Ang tatay ko at mga lolo ko nung araw, pag magtatrabaho sa palayan, magtatanim ng palay, or basta sa farm, basta mayroon silang activity na taniman, parang ganun, o di kaya harvest, ang nire-request talaga noong kakainin is mais. Kasi madaling mabusog, nakakabusog, at saka matagal silang magutom. Pero pag rice, maliban na kung ganitong red, madali silang magutom. Kaya pag may trabaho ang mga lolo ko nung araw, ang sinasaing mais. Kahit ang tatay ko, pag may mga trabaho talagang medyo mabigat, maaraw, nasa arawan. Siyempre sa probinsya, ang trabaho talaga doon is farming. Tatanim ng palay, nagha-harvest ng palay, naglilinis ng palayan, yun. Tapos, hindi naman kasi uso noong araw kung mayroong merienda in between. Hindi, pag nag-start ka ng alas 8 ang tigil nun, alas 12 na. So, kailangan talagang full ka at saka, yun, yung mais ang kailangan nila. Pero pag rice, madali silang magutom. Ano niya? Babay na. Hindi ko ito mauubos, promise. Good morning.